Okay, salamat po at sa buhay din po ni Brother Kenneth na naghandog po ng ating pong awitin. Okay, so ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon dito po sa aklat ng 1 Thessalonians. Muli po ninyo po akong samahan sa unang Thessalonica, Kabanata 2. Ang babasahin lang po natin is from verse 1 to verse 9. So, verses 1 to 9. Unang Thessalonica, Kabanata 2, talata 1 hanggang 9. So, it's our time, muli po natin mapakinggan ang salita ng Panginoon, and I am privileged by the grace of God po na makapaghatid po ng kanyang salita. Okay, so tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Okay, tingnan po natin sa salin po ng ating mga Biblia. For you yourselves know, brethren, that our coming to you was not in vain, but after we had already suffered and been mistreated in Philippi, as you know, we had the boldness in our God to speak to you the gospel of God amid much opposition. For our exhortation does not come from error or impurity or by way of deceit, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not as pleasing men, but God who examines our hearts. For we never came with flattering speech, as you know, nor with a pretext for greed, God is witness, nor did we seek glory from men, either from you or from others, even though, as apostles of Christ, we might have asserted our authority. But we proved to be gentle among you, as a nursing mother tenderly cares for her own children. Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. For you recall, brethren, our labor and hardship, how working night and day, so as not to be a burden to any of you, we proclaim to you the gospel of God. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito na makakapakinig kaming muli ng inyo pong salita. And we are thankful because lahat ng ito ay inyo pong pagpapala sa amin, Panginoon, upang mas maging kahugis kami at kawangis kami ng amin pong Panginoong Jesus. How to minister, how to serve our loved ones in the faith. Ikaw pong patuloy na magkaloob sa amin ng kagalakan na ipaglingkod ang aming mga buhay para po sa mga mahal naming kapatid sa pananampalataya at ituring naming anak sa pananampalataya kung kami man ay isang minister or isang magulang na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po, Ama, ang bawat isa sa tulong po ng Santong Espiritu ay magkaroon kami ng kaunawaan sa katotohanan ng inyo pong ihahatid sa amin, at ang inyo pong tagapagsalita bilang inyo pong instrumento ay gamitin niyo po lamang at itago sa likod ng inyo pong kabanalan. Ikaw po lamang ang may taas ko, Panginoon, at patuloy po akong humihingi ng tawad sa lahat ng akin pong mga pagkukulang at mga kasalanan. At gamitin niyo po lamang akong instrumento. Salamat pong muli, purihin po kayo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So this is about a ministry worthy of God. So ito ho ay ministeryo na ipinagkatiwala sa atin. Hindi po ito sariling pagsisikap. Let's say, nakapag-establish tayo ng isang church or nakapag-establish tayo ng isang mission, nakapagdala po tayo ng maraming kaluluwa, marami po tayong naging bunga sa church na ito. So hindi ho yan atin. This is the Lord's ministry. Ito po yung ministeryo ng Panginoon at tayo ho ay pinagkatiwalaan ng ministeryong ito. So kaya nga tayo po ay tinatawag na stewards o mga katiwala ng ministeryo ng Panginoon. At isa ho sa requirement ng isang steward o ng isang katiwala ng Diyos
ay yung tinatawag ho nating faithfulness o yung pagiging tapat sa paggamit natin ng mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Katapatan din kung paano po tayo makisalamuha sa mga tao ng Panginoon. Katapatan kung paano ho natin i-exercise yung kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon. So yun yung makikita ho natin dun sa nakaraan po nating pag-aaral about being a committed presenter of the gospel. So si Apostol Pablo po, dun po sa ating passage, nakita ho natin na hindi lang ho siya basta isang ebanghelista, hindi lang ho siya isang presenter ng mabuting balita, kundi buong katapatan niyang ipinapahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang buhay. Di po ba? Nakita po natin yan matapos po ang mistreatment na naranasan po nila sa Filipos. So sabi po dito sa verse 1, sila po ni Silvanus o ni Silas ay nakaranas po ng mistreatment and persecution sa Filipos. Subalit, sa kabila nito, sila'y naging bold. So talagang with all confidence, talagang ibinabahagi nila ang mabuting balita. Mas napatunayan nila ang kapangyarihan po ng mabuting balita ni Kristo sapagkat meron pong jailer ho doon sa Philippians o sa Philippi na nakapakinig po ng gospel in Acts chapter 16. At ang sabi po doon ay, ikaw ay manampalataya sa Panginoon, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Si Kristo lamang ang daan para sa kaligtasan. Hindi ang iyong sarili, hindi ang imperyo, hindi ang mabuting gawa, hindi ang relihiyon, kung i-relate po natin sa ating kasalukuyang panahon. Ano mang kaparaanan mula sa tao, hindi po nakapagliligtas kundi si Kristo lamang. Pananampalataya sa ating Panginoon. At ito ho naging dahilan upang mas maging kumpiyansa ho si Apostol Pablo at ang kaniyang mga kasamahan sa paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. At nakita din po natin ang intensyon po ni Apostol Pablo, so not only that as a committed presenter of the gospel, not only that his ministry is purpose-driven but also divinely approved. So talagang ang Diyos ho ang nag-aproba ng kanyang pagiging isang presenter o ng pagiging tagapagsalita ng mabuting balita. At ang kanyang intensyon, sabi niya dito sa verse 3, for our exhortation does not come from error and impurity by way or by way of deceit. So hindi ako naparito para dayain kayo. Hindi ako naparito upang magdala sa inyo ng kamalian o magpakita ng pamumuhay na marumi. Kundi bilang, sabi dito, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak. So tayo po ay hindi lang isang spokesperson or spokesman bilang tinatawan ni Kristo, kundi sabi dito, kinakailangan tayo ho ay maging meron tayong integridad sa paghahatid ng mabuting balita. Hindi ho tayo basta lang nangangaral, pagdating naman sa buhay, sabi nga dislike. Or sabi nga ay thumbs down. Pero ito ho ang sabi, So, wag sana tayong pretentious. Kung tunay tayong lingkod ng Diyos, hindi tayo pretender na nangangaral po ng salita ng Panginoon. Kabaliktaran ang nakikita sa buhay. Kaya sabi gayan, just as we have been approved by God. So, it is divinely approved to speak and not to please men, but to please God. So, hindi po para ang tao ay i-please ho natin o akitin ho natin ang mga tao. Ito ang katotohanan. Ito ang tunay. So, meron niyang kahimik, di po ba? Na kami ang tunay. Kami ang totoo. So, hindi ganon. It's not to please men, but to please God. At alam po ng Diyos ang kaibuturan ng ating puso. Sabi dyan, the Lord who examines our hearts. And we never came with flattering speech. Hindi kami pumunta riyan para maging isang, mabulaklak ang aming wika o ang aming mensahe sa inyo. Para magatid sa inyo ng mga katotohanang maganda sa pandinig. Pero wala namang itong kapangyarihan sa puso o wala itong impact sa ating puso. So not to flatter, with flattering speech as you know, nor with a pretext for greed.
Hindi ako naparito para maging isang pretender na kunwari ako ay taong maaasahan ninyo. Pero, sabi nga dito is a pretext for greed. So, ang intention pala niya ay samantalahin o maging mapagsamantala sa mga taong kanyang sinishare ng gospel. So, hindi. Sapagkat saksi niya ang Panginoon, sabi niya, God is witness, nor did we seek glory from men. Hindi kami mensahero, hindi kami minister para sa glory ng tao o para, sabi nga, glory seeker. Okay? But to glorify God, either from you or from others, even though, as apostles of Christ, we might have asserted our authority. So, bagamat meron siyang right na ipakita yung kanyang authority bilang isang apostle, pero hindi ito yung kanyang, kumbaga hindi niya tinitake advantage yung kanyang pagiging apostle sa kanyang ministry. Talagang ipinapakita niya sa kanyang buhay what is ministry and how to be a minister of God. Paano maging isang ministro ng Diyos. Kaya this ministry is worthy of God. Okay? And as we continue mga kapatid, so ulitin ko lang po yung ating objective, to model the qualities of a faithful minister who keeps on walking in a manner worthy of God. So tayo po ay maging modelo ng mga katangian ng isang tapat na lingkod ng Diyos. At ang katapatan sa paglilingkod ay ang paglakad, sabi rito, in a manner worthy of God. So, what is in a manner worthy of God or walking in a manner worthy of God? This is in accordance with our calling. This is in accordance with our knowing of God. Kung paano natin kinikilala ang Diyos. Ang pagtawag sa atin ng Panginoon bilang isang lingkod niya. Makatanda natin, ang kaligtasan hindi lang ho basta pagliligtas mula sa kasalanan. Hindi lang ho yan pagliligtas mula sa kamatayang walang hanggan. May kaukulang panawagan po yan sa atin na tayo po ay magpagamit para sa Panginoon. At maging instrumento tayo ng Panginoon para sa iba pang magiging, sabi nga, in the future, kalooban po ng Diyos, magiging magiging ministers din, magiging anak at servants ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating nakaraan pong punto, so that is a committed presenter of the gospel, tayo ba'y natutuwa sapagkat umunlad ho tayo kung paano po natin ibahagi ang gospel? At hindi lang ho on a surface level lang yung pag-share po natin ng gospel na basics, so sin, death, and then salvation. So hindi lang doon. Kumbaga, napatunayan po natin sa buhay natin kung sino ang Panginoon. Dumanas ako ng mabigat na pagsubok sa buhay at nung napakinggan ko ang mabuting balita, tinanggap ko ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat ako ay nakalaya na mula doon. Nagtagumpay ako doon sa pagsubok na yon. So again, the key for a faithful presentation of the gospel message is sharing it with a purpose and sharing it with the purity of heart. Kailangan sa pag-share ho, dapat may tinutumbok tayo, may layunin. And ang pag-share ho natin ay dapat dalisay ang puso. Hindi naman ibig sabihin perfect. But we seek a pure life. Kailangan dalisay ang ating buhay sa pag-iisip, from head to foot. Buong pagkatao po natin. And ministry calls for a heart that honors God and His Word. Ang panawagan po ng ministry is magkaroon tayo ng puso na nagbibigay karangalan sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi yung sarili niya ang tinataas. We should be grateful for the grace of telling the old redemption story. Okay? We are privileged to tell it. We should also be thankful to the Lord for giving us the means for an effective gospel sharing. So what is that? Trials. Pagsubok. So ito'y related dun sa ating last po. And moving on to our next point, Apostle Paul did not only intend to minister to the Thessalonian believers with a faithful gospel sharing, but also he ministered to them with a parental care and obligation. So dito naman sa verse 7 to 12, makikita naman po natin si Apostle Paul bilang isang magulang.
hindi ho nanggugulang. Ano ho? Iba yung nanggugulang sa magulang. Magulang sa pananampalataya. Kaya ang ating ikalawang punto po, so the first, again, is a committed presenter of the gospel. Number 2, a caring parent for God's children. So siya ay isang mapag-aruga, mapagkalinga na magulang sa mga anak ng Diyos. So tingnan po natin ang verse 7, mga kapatid. Nasabi dyan, "But we proved to be gentle among you as a nursing mother tenderly cares for her own children." So, doon po muna tayo sa verse 7. So, nag-start po yung statement with a conjunction, which is a but. Okay? So, alaman po natin pagka-but, pagka nabasa po natin sa Bible, there's a strong emphasis. There's a strong kumbaga, merong tinatawag tayong greater prominence after po noong conjunction. So, ine-emphasize po dito ni Apostle Paul yung damdamin niya bilang isang lingkod ng Diyos. At inihalintulad niya ang kanyang damdamin bilang isang lingkod ng Diyos sa isang ina. Yan. So, ito po yung ating matutunghayan ngayon pong umaga. Ano po? That Paul likened, sabi dito, inihalintulad niya ang kanyang sarili bilang isang ina sa mga anak. So, bilang isang parent, so doon sa mga magulang po rito, ano po, we embrace the responsibility of being a parent to our children nang merong, kumbaga, fulfillment sa ating sarili. So, somehow we're fulfilled. Na magampanan po natin yung ating obligasyon sa ating mga anak. Katulad ng pag-provide ng kanilang pangangailangan, yung pagpapalaki nila o pagpapalaki natin sa kanila sa pamamaraang biblikal, at ang pagmamahal natin ng walang kondisyon. Amen? Tayo ba'y masaya sa pagiging magulang? Doon sa mga magulang na? O doon sa mga anak? Masaya ba tayo sa pag-aaruga ng ating mga magulang? Amen! Yan. Magkakalabasan. Ano po? It is a kind of feeling that cannot be easily explained. Mahirap ipaliwanag. Yes, mahirap pero may kaligayahan. It is our joy to give our love and care for our kids, sa part ng magulang. Kung paano ang Diyos sa atin. Ano po, bilang tayo kanyang mga anak, that He loved us first. Thus we love. 1 John 4:19, we love because He first loved us. So, ang unang-unang katangian ng mga anak ng Diyos na nakita ho natin is that sila ay mapagmahal. Kaya dapat, kung tayo ho'y nakakilala na sa Panginoon, mas mapagmahal tayo. At hindi tayo mas nakikitang, sabi nga, ang buhay natin ay punong-puno ng kawalan ng pagmamahal. Kundi mas makilala tayo bilang mapagmahal. Kung paano ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, as a nursing mother, Paul likened himself to a nursing mother taking care of her own children. So, kagaya ng isang ina, di ba? Ang usual na figure kasi ng isang ina is yung may hawak na bata, di ba? Yung may hawak na bata, and yung bata ho is kumbaga naka-breastfeed doon sa kanyang ina. So, yun po yung common na figure ng isang ina. So, merong sustenance na ibinibigay yung ina doon sa bata. Tama? Yung nourishment na kailangan ng bata para siya'y lumaki ng malusog, lumaki siyang talagang bata, is mula doon sa kanyang ina. Di ba? Kaya kahit anong formula ang makikita ho natin sa mga advertisements, ang laging sinasabi ho sa dulo, anong sabi lagi sa dulo? Breast milk is still the best. Hindi kayo nanonood ng TV, Breast milk is still the best for babies. Ang pinakamainam pa rin sa bata ay gatas ng ina. So, hindi mapapantayan
ng mga gatas na mamahalin, ako, experience namin yan. Wala lang magawa, talagang yun ang ano ng doktor. Ano po? So, sabi nga, ang pinaka-ideal talaga po is breast milk. Yan, gatas ng ina. Okay? Hindi yan mapapantayan ng kung ano-ano mga gatas na, sabi nga, ang isang pakete ay, magkano nga? 700. Ano? Tapos pag bumili ka ng 2.1 kilos noon, almost 4,000. 2 linggo ubos na agad. So, talagang ganun. Ano po, ang special. Ganun ka-precious po yung pong breast milk. So, ganun din po yung figure po na ginamit ni Apostle Paul as a nursing mother. So, si Paul, as long as meron siya para sa mga taga-Tesalonica, handa niyang ibigay bilang isang ina para sa mga anak. Sabi dito, and a nursing mother tenderly cares. So, yung salita namang tenderly care, hindi po ito pulbuha, yung tenderly care po, ang ibig sabihin po nito is to warm with body heat. Yun pong kahulugan. Pag sinabing tender care, so yung init ng katawan nung yumayakap doon sa isang bata. So yun yung sinasabing tenderly care. So ito yung idea po na meron si Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonica. At isa rin po sa naging isa rin sa naging inspiration po ni Paul para sabihin po ito is yung sinabi po sa Numbers 11. Tungkol naman po kay Moises para po sa bansang Israel. So tingnan po natin ng mabilis lang. Numbers 11 verse 12. Okay? So ano po sabi dyan? Numbers 11 verse 12. Was it I who conceived all these people? Was it I who brought them forth that you should say to me, carry them in your bosom as a nurse carries a nursing infant to the land which you swore to their fathers? So, kahit si Moses, ang turing niya sa Israel ay parang isang anak. Bagamat hindi ho siyang, kumbaga, nag-conceive. Di ba? Pero yung damdamin ni Moises para sa Israel ay kagaya ng isang ina na kailangan ng mga anak ng pag-aaruga, ng pagtuturo, sustenance and nourishment para sila ay lumaki. So, ganun din si Apostol Paul sa mga taga-Tesalonica at sa lahat ng kanyang napagministeryuhan. Ganun po ang intention po ni Paul. Ano po? Kagaya po ng isang ina, handa niyang ibigay, isustain kung ano ang dapat niyang ibigay para sa pag-unlad ng mga mananampalataya. So, again, as a nursing mother, so he nursed them in 4 distinct qualities. So ano yung mga qualities na makikita ho natin throughout the passage, verses 7 to 9? Tingnan po natin. Sabi dyan, verse 7, first, we prove to be gentle. So that's why number 1, he nursed them with gentleness. So what is gentleness? By the way, maamo, hindi ho matapang. Meron ho ba tayong kilalang ina na matapang? Yan. Nahihilang magtaas ng kamay pa, ano? Okay? But here, sabi dito, ang pagiging ina ni Paul sa mga taga-Tesalonica is gentle. So, in a gentle way. Hindi siya matapang. Ano? So, siguro ang impression natin first sa character ni Paul is talagang napakatapang niya. Matapang siya sa salita ng Panginoon. Pero hindi siya matapang na kumbaga parang walang pag-ibig para sa kanyang mga anak sa pananampalataya. Di ba, napatunayan natin yan sa buhay ni Timothy. Kung paano siya patuloy na arugain ni Apostol Pablo nung siya'y nanghina somehow sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Nandun po yung pagpapaalala ni Pablo sa kanya. Alalahanin mo ang iyong lola, alalahanin mo ang iyong ina. Di ba? Tapos ano pa, ang maalala natin sa sulat niya kay Timothy,
Huwag lang tubig ang iyong inumin. Lagyan mo ng kaunting wine. Pero hindi po ibig sabihin maglasing. Ang ibig sabihin doon is yung pag-aalala ni Paul sa kalusugan ni Timoteo kasi may karamdaman. So, yun yung makikita natin, di po ba? Kaya, sabi dyan, we prove to be gentle among you. So, he nursed them with gentleness. It has to do with a breastfeeding mother. So, the word nursing, a mother who is willing to give all that she can for her own children. Ganun po ang isang lingkod ng Diyos. And he ministered them out of kindness. So that is gentleness. Kasi ang ibig sabihin ng gentleness is kindness. It is not for personal prosperity. And maternal gentleness encompasses the virtues of acceptance, respect, compassion, tolerance of imperfections, patience, tenderheartedness, and loyalty. So it's not only about acceptance. Hindi lang yung tanggap mo ang iyong pinagmiministeryuhan, yung anak mo sa pananampalataya. Hindi lang na rinerespeto mo siya. Hindi lang na ikaw ay compassionate sa kanya. Hindi lang na ikaw ay tolerant sa kanyang mga imperfections. Marami siyang mga kahinaan. Pero hindi mo siya tinitingnan doon. And you are patient. Mapagpasensya ka. Tender-hearted. Malambot ang iyong puso para sa kanya. And loyalty. Hindi ka pretender sa kanya. Ikaw ay totoo sa kanya. So these are some, sabi nga, ito yung ilan sa mga katangian po ng isang gentle o ng isang maamo na lingkod ng Diyos. Kagaya ng isang magulang o kagaya po ng isang ina na kung saan ay normally, di ba, ang figure ng isang ama is matapang, disciplinarian. Ang figure naman ng ina, yan. Di ba, may mga napapanood tayo na siya ang sumasalag ng mga hampas. Yan, para protektahan ng kanyang anak. Di ba? Kasi ang puso ng ina ay talagang close sa mga anak. Di po ba pag halimbawa may yung mga halimbawa naghihingalo na, so sino yung tinatawag nila? Hindi naman yung kapatid o yung ama, kundi ina. So there's, sabi nga, unique. May natatangi talaga na ugnayan sa pagitan ng ina at ng anak. Kaya totoo yun yung tinatawag nating instinct. Ano po? Ng isang ina. So alam niya sa anak niya kung may problema, alam niya sa anak niya kung may problema when it comes sa kanyang kung may tinatago siya, may problema sa kaklase, may problema sa school, may problema sa sarili. Basa yan. Bukod sa alam niya kung may sakit, parang yung isang doktor sa Lucena na talagang pag nakita lang, alam agad kung anong sakit. Di ba? So, ganun po ang isang ina. Okay. It is important for a minister to be gentle like a mother, always caring for her children. Maging mapag-aruga at hindi lang yung puro tapang. Puro disiplina. So, katulad ng pagpapalaki natin sa ating mga anak, So, hindi lang puro disiplina tayo, although kailangan. Kailangan din ng care. Kailangan din ng pagyakap. Kailangan din ng pagtuturo. It must be coupled, discipline must be coupled with kindness. Kailangan maganda yung relationship natin sa anak natin sa pananampalataya. Yung itinuturing nating anak sa ating pananampalataya. Hindi yung laging itinatama mo sa iyong pagkakamali. Hindi ka nag-reach out sa kanya. Di ba? Kaya you, minister of God, are you gentle toward God's children? Masasabi mo bang ikaw ay isang maamo? Ikaw ba isang mapag-aruga sa mga anak ng Diyos? Just like Paul, he nursed them with gentleness. Okay? Next, he nursed them with affection. Verse 8. Tuloy po natin. Sabi dyan, having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only
the gospel of God, but also our own lives. So ang makikita natin dito yung damdamin ni Paul is not only limited doon sa message. That is the gospel, which is the gospel. But he is willing to give himself, his own self. Okay? He, sabi dyan, but also our own lives, buhay na namin. Kaya yung ikalawa po, he nursed them with affection. So ito po yung sinasabi ditong having so fond an affection for you. Gaano kalapit si Apostle Paul para sa kanila. Not only na siya ay gentle sa kanila, kundi sabi dito, siya rin ay affectionate para sa kanila. So, ang ginamit po ditong salitang Griego, it means to long for someone passionately and earnestly. Yung bang kahit last Sunday mo lang siya huling nakita, miss mo na siya. Miss mo na siya agad. Ano? Para bang meron tayong separation anxiety. After ng worship service, parang ayaw mo nang maghiwa-hiwalay. Ganun ba ang ating damdamin sa isa't isa, mga kapatid? Ha? O ikay talagang kumbaga kating-kati ka na umuwi at ayaw mo na makita ang iyong kapatid. Ano? So ito po yung sabi, he nursed them with affection, so to long for someone passionately and earnestly. Yung bang hindi na natin hihintayin pang mag-isang linggo pa para makamusta mo at makita ang iyong kapatid sa Panginoon. So yun po yung idea dito. And actually po, yung salitang Griego po na ginamit dyan, sa tinatawag po nating ancient times, there were inscriptions on the tombs. So doon po sa mga, ano ba tawag sa doon sa tomb, yung pangalan, lapida. Yan. So doon po sa mga lapida, ng mga namatay ho na bata or dead babies, may naka-inscribe po na ganitong word. Para ipakita ho, malaman po nung bumabasa kung gaano ho kamis nung magulang yung kanilang namatay na anak. So yun po yung depth nung damdamin. Para sabihin nating affection or affectionate sa isa't isa. Although hindi pa naman tayo patay. Pero sabik ho tayo na makita ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga pag tayo maawit ng welcome song, hindi tayo masaya. Hindi yung parang iniisnab na natin yung katabi natin, kaya nga binabati kumusta ka kapatid? Tapos baka ang sagutin ay, nako hindi mabuti Kinumusta hindi mabuti kasi hindi maganda ang pakikitungo natin. Okay, so he nursed them with affection. So a minister must have a mother's fond affection. O katulad ng isang ina, yung affection niya sa kanyang anak. Ganun po ang damdamin ng isang lingkod ng Diyos for the presence of His children in the faith. So hindi lang tayo masaya na marami tayo, masaya tayo dahil nandito sila. No matter kung ilan tayo, ang mahalaga nandito sila at nakikita natin sila. No matter how, let's say, meron silang mga weaknesses. Meron tayong mga hindi pagkakasunduan. Meron tayong mga hindi na pagkakasunduan ng mga maliliit na bagay. Hindi ito dahilan para hindi natin kasabikang makita sila. Every time na tayo po ay magsasama-sama. Kagaya ng isang ina, kahit ang kanyang anak ay alibugha, kahit ang kanyang anak ay swail, kahit ang kanyang anak ay matigas ang ulo, she still longs for his presence or her presence. Yan ang damdamin ng isang ina. So, ganun din po ang puso ng isang minister. Kaya totoo po yung halimbawa, ilan ang members, yun din ang bilang ng iyong pakikisamahan. So kung sa mga anak, kung ilan ang anak mo, yun yung bilang ng ugali na iyong pakikisamahan. Sa church yung bilang ng member.
But here, makikita ho natin yung puso ni Apostle Paul as a minister, hindi niya ibinibilang yon, kundi handa niyang ibigay ang kanyang sarili para sa kanila. Handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanila. Okay? So, yun yung puso ng isang lingkod. Ano po? Makikita natin, which is worthy of God. Na sabik tayo sa isa't isa. Hindi yung doon sa mga matagal nang hindi natin nakakasama, parang nanlalamig na rin tayo na kumustahin sila. Nanlalamig tayo na tanungin sila. So hindi. Kung sila ay ating kapatid sa pananampalataya. Amen? Humina . Okay, number 3. Tuloy po natin, ang verse 8. We were well pleased to impart to you not only the gospel of God but also our own lives, because you had become very dear to us. Just like in 1 John, ano po, maalala po natin 1 John chapter 3 verse 16. This is, we know what love is, that Christ laid down His life toward us. And that we ought to lay down our lives for the brethren. So the measure of love na dapat nating ipakita sa ating mga kapatid ay yung pag-ibig ni Kristo, which is sacrificial. Kaya ang ating pangatlo ho is, He nursed them with sacrificial love. So, hindi lang tayo maging gentle, kagaya ng isang ina. Hindi lang tayo maging affectionate, kagaya ng isang ina. Tayo din ay maging sacrificial sa ating pagmamahal para sa ating mga anak sa pananampalataya. So, yan yung po yung sinabi ditong, because you had become very dear to us. So, ang ibang gamit po dito is beloved. Minamahal. So, di ba ang word na beloved, kapag naka-address po yan sa isang sulat, agapetos, ano pong ibig sabihin? Minahal ng Diyos. Di ba? Hindi lang tayo nagmamahalan sa isa't isa, kundi inibig ng Diyos, therefore, tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. So yung significance ng ating pagmamahalan is yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yung batayan ng ating pagmamahal sa isa't isa ay ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, He nursed them with sacrificial love. So, Paul's love for the Thessalonians was on a different level. He was so dear to them that he was ready to share his own self. He was ready to give his own self. Talagang handa niyang ibigay ang kanyang sarili para sa mga taga-Thessalonica. At yan ay dahil sa mabuting balita na nagbibigkis sa kanila. It is because the gospel of God that binds them together. Pinagbigkis tayo ng pag-ibig at ng mensahe ng mabuting balita. Kaya sabi dyan, you had become very dear to us. Hindi lang dahil sila ay exemplary church, itong Thessalonica. Hindi dahil sila ho ay humble. Hindi ho dahil sila ho ay laborious. Kaya sila ho ay very dear kay Paul. But because sila ho ay kapwa mananampalataya. Kapwa anak ng Diyos. So yun po yun, mga kapatid. Kaya sa pagtawag ba natin sa ating kapatid sa Panginoon na kapatid, higit pa ba dyan ang ating pagmamahal sa kanila? Kumbaga, yung bang pagmamahal natin is more than a term of endearment. Higit pa dun sa pagtawag natin sa kanila na brother or sister. Kundi talagang ipinaparamdam natin sa kanila ang pagiging kapatid sa Panginoon. Ang pagiging magulang natin sa kanila. It is because of the gospel of God. Kaya maraming benepisyo ho ang proclamation of the gospel. At hindi ho, ang proclamation of the gospel is only for those who, sabi nga, who do not know Christ yet. Ano ho? Hindi pa nila kilala si Kristo. Applicable din yan sa atin, na mga nakakilala na sa Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng proclamation na ito, mas mag-i-stir up yung ating pagmamahal sa isa't isa.
Kaya tayo patuloy na mapaalalahanan ng mabuting balita. Ano po? Lagi ho nating, kumbaga, sa isip natin, sa damdamin natin, lagi hong umi-echo sa atin ang mabuting balita. Huwag sanang isang beses lang natin napakinggan ng mabuting balita. At para sa atin, sapat na yon. Ay, paano natin kumbaga, paano tayo mag-exceed sa ating pag-ibig? O mag-excel sa ating pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya? Okay? So ito po nakita ho natin. At what level of endearment you are now in to your brothers and sisters in Christ? At what level of endearment? Kaya, it is more than calling them by name. Ano po? Ang pagmamahal natin higit pa sa kung paano natin sila tawagin. Kung tinatawag mo siyang brother, kung tinatawag mo siyang sister, kung tinatawag mo siyang, kagaya ng ating awitin kanina, oh, I love you with the love of the Lord, it's more than that. Hindi lang sa bibig natin umaalingaw-ngaw ang pag-ibig. Ito ho ay naipapadama natin sa kanila. Amen? 2 Corinthians chapter 12, okay, sisingit ko lang po ito na po. 2 Corinthians chapter 12:14. Sinabi po ni Apostle Paul, para naman sa mga taga-Korinto, "Here for this third time I am ready to come to you, and I will not be a burden to you, for I do not seek what is yours. But you, for children are not responsible to save up for their parents, but parents for their children. I will most gladly spend and be expended for your souls. If I love you more, am I to be loved less?" So yung pong verse 15, makikita ho natin. I will most gladly spend and be expended for your souls. If I love you more, am I to be loved less? Kung ako'y magmamahal sa inyo, hindi bagat ako'y mamahalin nyo rin. Di ba? So ito yung nakita ho natin sa statement po ni Apostle Paul na talagang it is his joy. Naibigay ang kanyang sarili para sa iba. Mas masaya siya sa pag-unlad ng kanyang kapwa mananampalataya. Mas masaya siya sa pagyabong ng buhay ng iba na iniligtas ng Panginoon. Okay? So that is number 3, with sacrificial love. Sapat ba ang salitang pag-ibig? Sapat ba ang salitang o ang katawagang mahal o minamahal kong kapatid? At masasabi na ba natin ito ay sacrificial na pag-ibig? So hindi po. Talagang it's beyond our limitation. Ibigay natin ang buhay natin. Sabi nga, the standard na sinasabi ho dito na handa nating ibigay ang ating buhay para sa kanila. Handa nating ibigay ang ating sarili para sa kanila. And last, number 4, verse 9. For you recall, brethren, our labor and hardship, how working night and day, so as not to be a burden to any of you, we proclaim to you the gospel of God. So, lagi ho natin nababasa yung proclamation of the gospel. Ano po? And ang isa ho sa intention po ni Pablo sa kanila is hindi maging pabigat sa kanila. Yan din po ang isang damdamin ng ina sa kanyang mga anak. Hindi po ba? Ayaw niya na maging pabigat sa kanyang mga anak. At hindi niya in-expect na balang araw susuklian ng mga anak niya kung ano yung sakripisyong ibinigay niya. Because it is sabi nga, mula sa puso niyang ginagawa. So yun po yung damdamin na meron din po si Apostle Paul. Hindi siya naghihintay na i-compensate yung kanyang sakripisyo para sa mga mananampalataya. But para sa kanya, ayaw niya na maging kabigatan para sa kanila. So, he nursed them without being a burden. He nursed them without being
a burden. He proved His love to them through His labor and toil. Sabi dyan, verse 9, our labor and hardship, how working night and day, so as not to be a burden to any of you. So, sensitibo po si Apostol Pablo sa kakayanan ng mga taga-Tesalonica and likewise sa iba pang mga churches na kanyang pinagministeryuhan. Katulad po sa yung sinabi po sa 2 Corinthians chapter 8. Kasi actually, itong Thessalonica ay nasa Macedonia. So, kasama ho Thessalonica, doon po sa Macedonia. Churches at Macedonia na kahit sila'y hirap sa buhay, pero kung magbigay sila para sa Panginoon, ay ganun na lamang. Hindi naging balakid ang kanilang kahirapan para hindi sila maging halimbawa sa pagbibigay. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na sinasamantala ito ni Apostol Pablo para maging kabigatan siya. At ayaw niya maging pabigat at batid niya ang pangangailangan ng mga taga-Macedonia. Kaya sabi dito, so as not to be a burden to any of you, he worked night and day. So ano ba yung business ni Apostle Paul? Tent making. So sino ang ginamit ng Panginoon sa kanya? Ano ho? Para sa tent making. Yan. Si Priscilla and Aquila. Di po ba? Mga tent makers. So, meron siyang tent making business kasabay ho ng kanyang pangangaral. So, para siya ho ay may support. So, siya ho ay gumagawa ng mga tent. Ano ho? Tolda. So, yun po yung puso ni Apostle Paul. Ayaw niyang maging pabigat doon sa mga taong kanyang binabahagi na ng mabuting balita. Hindi siya isang tagapaghatid ng mabuting balita para bayaran. O para suportahan. Yun po ang puso ni Apostle Paul. Kaya, he ministered to them with no desire for the compensation they had a right to expect. Yes, sabi nga, we are called to help, pero hindi ho tayo para maging pabigat. Na parang sabihin man nating ginagawa natin yung part natin. Pero hindi ibig sabihin na kahit gawin natin yung part natin, katwiran na yun para tayo ibigyan. Katwiran na yun para tayo isuportahan. Kasi ho, ang Diyos ang nagpapala. Ano po? Sumusunod lang tayo sa principle ng Bible. Okay? So, tingnan natin yung 2 Thessalonians chapter 3, mga kapatid. So, ito po yung cross-reference ng verse 9. Ikalawang Thessalonica. So, kasunod lang po na aklat. Ano po? Ikalawang Thessalonica, Kabanata 3, talata 7 hanggang 9. Sabi dito, for you yourselves know how you ought to follow our example, because we did not act in an undisciplined manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it, but with labor and hardship, we kept working night and day, so that we would not be a burden to any of you. Not because we do not have the right to this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example. Yan. So, yun po yung magulang. Ito yung isang magulang sa kanyang mga mini-minister na mga anak. Huwag tayong maging pabigat sa ating mga pinagmiministeryuhan. So, seek, sabi nga, na tayo po ay, kumbaga, isakripisyo natin talaga ang ating sarili sa bahaging ito. Hindi po tayo laging umaasa. Okay? Hindi lagi tayong umaasa lamang. Kahit gawin natin yung bahagi po natin. So as not to be a burden. Ano po? Upang hindi tayo maging kabigatan ng ating mga minamahal. Amen? Amen. So yun po yung pang-apat. Ano po? Ministers of God must be sensitive for the needs of God's children and have the desire for their good, not being a burden to them for any reason. So yun po yung sinabi, ang tunay na lingkod ng Diyos, siya ay aware sa pangangailangan
ng kanyang mga anak, ng kanyang mga kapatid. Hirap na nga sa buhay. Sabi nga, makikiano ka pa. Hindi ba ga? Yun yung isa sa mga sitwasyon na dapat aware ho tayo. Dapat ay meron tayong pag-iingat sa bawat kilos natin. Na mimiss natin yung sitwasyon niya, na hindi natin batid yung sitwasyon niya. Tapos natin take advantage. Ano po? Kaya, ito ho, bilang isang ina, as a nursing mother to her own children, bilang isang anak, o bilang isang ina sa kanyang mga anak, 4 na katangian po ni Apostle Paul. Gentleness, what else? Yung ating pangalawa, affection, sacrificial love, and without being a burden. So, not being a burden. Ano po? So, ito ang isang ina, na figure po na ginamit para ihalin tulad sa isang anak o sa isang minister ng Panginoon. So, next Sunday, ang pag-aaralan po naman natin is from verses 10 to 12. So, inihalin tulad naman ni Apostle Paul ang kanyang sarili bilang isang ama. So, hindi lang bilang isang ina, siya rin ay bilang isang ama para sa mga taga-Thessalonica. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Ano po? Talagang lagi ho tayong pinapaalalahanan ng Diyos na ang ministeryong karapat-dapat sa Diyos ay hindi ho biro. Ito ho ay seryosong bagay. Hindi ho ito isang palabas. Ito ho ay realidad. Hindi ho ito Pinoy Big Brother. Kung nanood kayo ng Pinoy Big Brother, ilang araw lang sila sa loob. Pagkatapos, back to reality na. Although sabi nila is reality show. Pero ang tunay ho is kung ano tayo sa labas, hindi lang ho dito sa loob. Pag nagkakitaan ho tayo sa labas, ano tayo? Tayo ba'y same? Kung ano tayo dito sa loob? Nandun ba yung ating sabik? Sabi nga, kasabikan na makita ang isa't isa? Nandun ba yung tuwa natin na makita natin ang isa't isa kahit tayo ho'y nasa labas ng bahay panambahan? O baka pag halimbawa, magkaklase ho, o let's say, magka-schoolmate kayo sa eskwelahan. Pag naman nagkasalubong, hindi nagpapansinan. Mas masama pa yung magkapit-bahay na nga kayo. Para hindi magkakilala. Pero pag tuwing linggo, bumabati naman. Nagbabatian naman. So hindi. Hindi ho tayo hypocrite. Hindi ho tayo pretentious. The Lord examines our hearts. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos kung tayo ay niloloko natin ang ating sarili o ang ibang tao. Kaya tayo po, bilang mga tinawag ng Panginoon, seek, sabi nga, what is worthy of God. Yung klase ng paglilingkod at pag-ibig na katanggap-tanggap at karapat-dapat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa mensaheng ito na patuloy po na magpaalala sa amin in our application kung paano po kami dapat sa aming mga kapatid at sa mga pinagmiministeryuhan po naming mga individual. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng ito. Patuloy kaming humihingi sa iyo ng karunungan at sa iyo pong biyaya at kalooban ay maging victorious po kami, Panginoon. O makapanagumpay po kami sa bahaging ito, Panginoon. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. So ngayon po,